Narito ang ating episode ng Face to Face Hirit ni Dr. Love. Mrs. Huwag kang puro chismis. Ito po, panoorin natin. Ano itong issue na ito na ikaw yung nagnakaw ng pouch bag? Totoo ba yun? Hindi po, ma'am. Bali, kutob niya lang po na ako ang kumuha. Kahit kulay po ng bag, hindi ko po alam. Hindi mo Hindi nakita, ko po wala nakita kang yung bag niya. idea. Opo. Sino ba itong nambibintang sa iyo? Si Marian po. Kaya Kapitbahay ito yung isinugod mo rito. Opo. Bakit? Kasi hindi po siya tumitigil sa kakachismis. Noong January 25 po nangyari yun. Eh, hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil. Hindi ako nakakalabas ng bahay kahit yung pag-a-apply ko sa trabaho. Sa pag-a-abroad, hindi na ako makalabas kasi ako yung kumpulan ng mga kapitbahay namin. Pati yung mga anak ko nadadamay na rin. Gawa nung kada bili sa kanya, lagi niyang sinichismis na ako daw nagkuha ng mga bag. Tuloy Talaga? ngayon. Kahit hindi niya kakilala? Opo. Ngayon po, yung mga nanakawan doon, parang ako na lang lagi ang napagbibintangan. Ito ba ay napabarangay kayo? Hindi naman. Ano po, okay na po kami. Kaya lang hanggang ngayon, hindi po rin po siya natigil. Hanggang Pero nagbaranggayan kayo? nag-usap hindi pa? po kami noon, pero ang nag-usap problema lang kayo. po, hindi siya natigil. Bawat po bumibili sa kanya, yun po yung laging pag-uusapan. Ako daw kumuha. Pinagkakalat niya po. Kaya ngayon, ako yung Oo, pero kukulan. ongoing ka pa ba sa pag-a-apply mo sa trabaho Yes sa po, abroad? hindi po ako makalabas. Kaya ako tinatanong kung nagbaranggayan kayo kasi mahirap kang magka-record, maapektuhan kasi yung ano mo eh. Pinag-usap lang po kami. Bali, HOA officer lang po ang doon lang po kami sa may amin, pinagharap. okay. Para po maayos. Bakit sa tingin mo ikaw ang pinag-iinitan niya? Hindi ko po alam kasi wala naman po akong ginagawa sa kanya. Magkaibigan ba kayo? Ano bang Kapitbahay lang po kami. magkapitbahay Opo. kayo? So, bakit sa tingin mo, Judith, ikaw lagi ang ikaw ang laging pinagbibintangan na nagnanakaw o may nawawala sa lugar ninyo? Hindi ko po alam, ma'am, kung ano po ang problema nila. Basta wala po akong alam doon kasi nangamuhan na rin po ako pero wala po akong ni isang Record na may nawala ka dun sa pinapasukan mo. Opo, naging 2 years po akong mag-abroad pero wala naman pong kaso na nakawan. Wala pong nakarating dito. Oo, kasi kung nag-abroad ka tapos dun magkaroon ng kaso, I'm sure, 'di ba, napauwi ka na Yes po. ng OWA. Opo. Paano kaya sasagutin ni Marian ang mga paratang ni Judith? Tawagin natin, Marian, pasok! Tama lang, relax lang ha. Umayos ka, Marian. Wala kang umayos. ebidensya. Ebidensya? Hindi pa Para ako masapat lagi yun, ang ginawa mo? pinagbibintangan mo. Marian, Kapal ang mukha nahuli mo ba sa akto si Judith na Dalang po talaga? yung nanggaling sa tindahan ko, wala na akong iba. Nung araw na nawala yung Oo. pouch mo, Pumasok ang lang po ako sa tindahan loob mo ng ba bahay ay namin. parang may cover na ganyan na parang screen na Hindi po. ganon-ganon? Ano, bukas lang? Opo. Saan nakalagay yung pouch Sa mo? bigasan po. Pumasok lang po ako sandali sa bahay ko ng 2 minuto, nawala ng pouch bag, wala na rin siya. Totoo ba ito, Ate Judith? Wala ka bang Wala pong CCTV? iba. Wala po. Wala pong ibang Totoo pumunta bang ron. walang ibang tao doon? Mayroon po ako nakita na lumabas. Yung lalaki niya po. Oh? Lalaki? Yung Ang binibintang ganda niya sa ko, akin. no, lalaki. Kapal. Oy, Marian. Huwag kang magbintang sa akin. Ikaw, pinagbibintang Hindi, ako. ikaw. Huwag mo akong Pero- rin. Ang hilig mo magbintang, pero ang lalaki mo, sa akin mo ibinibintang. Ang lalaki mo, Ay! Ang kapal ng teslak mo. mas makapal yung Okay, sa'yo. wala bang pwedeng pagbintang ang iba? Ano itong sinasabi ngayon ni Judith na meron siyang, may isa pang kasama doon? Ito Wala po, gawa-gawa itong niya lang lalaki yun. mo? Gawa-gawa niya lang yun kasi pinagbibintangan ko siya. Huwag mo Okay. akong pagbintangan dahil ikaw ang pinagbibintangan ko. Yun na nga, gumagawa ka ng Ang kwento. kapal ng mukha mo. Para ako ang ang Ha? madiin. Pero yung lalaki mo pala ang binibigyan Lalaki mo ng ko? pera. Pinapalabas Lalaki, mo ako wow. ang Nakita mo binigyan ko? mukha. Pero Marian, ang Oh. tanong ko sa'yo, nagkita na pala kayo at nag-usap na. Kayo ba ay nagkasundo nung kayo ay pinagharap? Siya po ayaw niya makipagkasundo sa akin. Ano ba ang kasunduan na dapat? Hindi ko naman po pinagkakalit sa mga tao na siya ang kumuha. Siya ang Sinungaling yan, gumagawa ma'am. ng paraan. Sinungaling yan. Well, Ako yung lagi tuwing may nabili Oh. sa'yo, pinagchichismis mo lagi. narinig mo? Oh, natural. Magkapit bahay lang tayo. Narinig mo?
Nalalaman daw lahat kasi. Oh, Ano paano ba ang malaman? laman ng pouch na nawala? 5,000 po. Okay. Mahirap din makamove on kung malaki ang pera, pero mahirap magbintang kung wala kang 100% na preba. Pero makikinig tayo mamaya sa ating trio tagapayo kasi meron tayong abogado ha at meron tayong, mga expert ito. May galit ka bang personal, Marian? Maarte po kasi yan. Paanong maarte? Kasi Alam mo, nagtatrabaho siya, OFW siya eh. Oh. Ngayon, nag-a-apply siya, nahihirapan siya yung mga anak na apektuhan Hindi dahil... po totoo yan na nag-a-apply. Kanina pa ako nanonood sa inyong mga kilos ninyo, no? Talagang napakahirap po na mawalan tayo ng pera, lalo na malaking halaga, 5,000 pesos. Mahirap ipunin yun. Pero sabi nga ni attorney kanina, may tungkulin tayo sa sarili natin doon sa pera o anumang ari-arian na pag-aari natin na pangalagaan, no? Kung sabihin mo ay ipapatong mo lamang doon sa bigasan, Hindi, ma'am. pagkatapos aalis ka, alam mo na ang tindahan mo ay bukas. Maaaring may ibang taong pumunta. So, pwedeng mawala. So, ang tingin natin doon, nalibang siya, si Marian, doon sa kanyang responsibilidad na pangalagaan yung kanyang 5,000 pesos na nandun sa loob ng pouch. Ang isang bagay na kinakailangan ng ating hukuman at ng isang mabuting lipunan ay ang ebidensya kung tayo ay mag-aakusa ng isang tao. That is why pinaninindigan ng ating mga hukuman ngayon na kapag ebidensya kang mabigat o matibay, papanig sa iyo ang batas. No? Unfortunately, walang matibay na ebidensya kundi yung kutob. No? At sa ating mga Pilipino, mahalaga yung kutob no? Pero sa batas, hindi nagbibigay ng diin ang kutob dahil ang kailangan yung material evidence. Hindi naman tayo abogado, pero simpleng bagay lang yun kung tayo mag-aakusa sa kapwa natin. Nakita ko lang ang epekto, Marian, nung ginawa mo at hanggang sa ngayon ay ginagawa mo pa rin kay Judith. Si Judith ay dating OFW. No? Wala naman yatang kaso ng pagnanakaw nung siya ay naglilingkod sa ibang bansa. At kahit dito sa Pilipinas, wala rin siyang kaso. So mahirap na ibintang sa kanya. Although, siya lang talaga nakita ni Marian, in fairness kay Marian. Pero hindi nga yun solid na ebidensya. Kung sakali, Marian, na may isang tao na magsasampa at mag-aakusa sa iyo ng isang bagay na wala namang ebidensya katulad ng ginagawa mo, how would you feel? Kapag sinabing mga agaw ka ng asawa ng may asawa, isa kang kirida, Ayos lang po yun. Totoo naman po. anong mararamdaman mo? Masakit din po. Masakit din, di ba? So, nararamdaman din ni Marian yung pain, no? Na maaaring, alam na niya ngayon na nararamdaman ni Judith, no? So, ang sa akin lang kasi, kung solido ang ebidensya, okay na. Pero may pagkakataon, Marian, na aminin natin, baka nagkakamali lang tayo at wala naman tayong ebidensya. Pwede naman nating baguhin ang ating pananaw sa buhay and make friends, ano? Otherwise, pag pinanood at tiningin ng hukuman ang episode na ito at makikita sa episode na ito ang mga accusations na ginagawa mo against Judith without evidences, baka makulong tayo, no? So wag na natin bigyan ng pagkakataon yun. Kung sakali man, lahat naman tayo nagkakasala, nagkakamali. Di ba? Pwede naman humingi ng tawad. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din po sa inyo. Ay, di ba? May pwede namang Pero at the end of the story, at the end of the episode, nagkasundo, humingi ng paumanhin si Marian. Kay Judith, ano? At, nagkasundo sila uli. Yun ang mahalaga. Ang mahalaga yung malaman natin yung ating pagkukulang, pagkakamali natin, o kasalanan, at humingi tayo ng paumanhin, no?